What's up guys? Today is November 16, 2024 at merong paparating na bagyo sa atin dito ngayon, yung bagyong Pepito. At sa forecast nila, tatama ito talaga o dadaan ito sa lalawigan ng Nueva Ecija. And for today's content ay papakita ko sa inyo kung paano ba tayo naghahanda dito sa Nueva Ecija sa mga parating na bagyo kagaya nito. Let's go! At so yun na nga, no? May paparating sa ating bagyo, yung bagyong Pepito. At alam ko aabot ng signal number 5 ayon sa forecast ng Pag-asa. Hindi ko lang alam kung aabot ng signal number 5 dito sa Nueva Ecija, pero sa ngayon ay naka-under sa signal number 2 yung lalawigan ng Nueva Ecija. At isa sa pangunahing inihanda ako dyan is yung syempre pagkain. No? So kanina nagluto na tayo ng may sabaw na pagkain. Tapos nakapamili na rin si Mrs. ng pwede namin kainin hanggang siguro hanggang Monday. At isa yun sa importante. Pangalawa, yung tubig. Siguro bukas ako bibili ng tubig. You know? May mga bukas pa naman siguro hanggang bukas. So isa sa mga hamon dito sa amin na pagka may ganitong paparating na bagyo ay yung power interruption. Normal namang nangyayari yan pagka may bagyo talaga. No? Natatandaan ko nung bagyong Santi. Siguro mga 2 days kami na walang power. So talagang pahirapan, ano. At syempre mas lalo na ngayon dahil meron kaming baby. Una sa listahan natin guys ay itong mabigat to eh. Itong ating e-bike battery na 25Ah. Napaka effective ito. At medyo may kakunatan din ito pagdating sa pag-supply ng kuryente. At ang katambal naman ng baterya natin ay itong power inverter, ano. So itong power inverter natin ay pwede ito sa baterya, pa-plug nyo lang to, and then kung may sasakyan naman kayo o kung meron kayong mga motor na may plug na ganito, yung tawag dito, cigarette plug ba to? Pwede rin yung itong gamitin, tapos pwede nyo gamitin yung inyong sasakyan na parang generator. So sa akin, ginagamit ko ito para di baterya lang. And then ito pala, yung inverter natin na to ay para sa mga basic needs lang natin, ano, kamukha ng mga decharge na electric fan. Pwede rin TV. Tapos kung may mga modem kayo, pwede rin dito. So wag niyo lang to sasaksakan ng mga motor or the AC motor na mga appliances kamukha ng mga ordinaryong electric fan. Tapos mga ref, syempre aircon, hindi kaya nito yan. Kung gusto niyo yun, pili kayo mas magandang pure sine wave na inverter. At syempre, kung meron tayong baterya, dapat meron din kayong battery charger. Ayan. So kung malobot yung baterya nyo, pwede kayong makicharge dun sa may mga generator. Or pwede kayong makicharge sa mga tawag 7-Eleven, ganyan, sa mga gasoline station. Kung may magpapacharge, pwede kayong mag-charge. Syempre, isa ko pang inihanda dyan, kung napanood nyo yung nakaraan nating vlog about dun sa UPS na minodify natin. Ayun, isa rin yun sa magagamit natin. At sana tumagal ng mas matagal yung ating modified na UPS kasi mas pinalaki ko yung baterya niya. And then ito pala guys sa mga in-invest ko, no? Ito yung tawag dito, DC motor fan, no? Pwede siya sa solar, pwede rin siyang di-plug sa 220 volts. At ikandahan dito guys ay meron siyang baterya, no? So maliit lang yung baterya nito, abot na mga 3 hours. Kagandahan nito ay pwede siyang solar charge. At may kalakasan din yung kanyang electric fan. May 5 speed to. Tapos may kasama na rin siyang bumbilya. At ito guys, pwede nyo isaksak to sa inverter na pinakita ko sa inyo kanina. Matipid lang to sa kuryente, 9 volts lang yung kinukonsumo nito. At bukod dito sa previous niya na ilaw, dalawa yan. Yun. Meron din siyang naka-built-in na ilaw. Ayun, diba? So, dalawa yung binili kong ganito. Nasa kwarto isa. So, pwede sa inyo ito pagka walang kuryente or pagka magkakamping kayo, magagamit nyo rin ito. Napaganda ito guys. Ayan, try lang natin. So, yung mga gamit na pinakita ko sa inyo guys, ano, lalagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyo bumili, ayun, madali nyo mahanap. So ito pa guys, isa sa pinaghandaan natin, no, yung mga paninda ni Mrs. So ayun, yung mga bagong stocks na namin na tinaas na ko na.
in case na may tumulo sa bubong dyan or malakas yung hangin. Tas kung babasa talaga siya, pwede natin lagyan na may cover yan. Nalagay ko lang yung cover ng kotse dyan mamaya. So yun guys, yung mga paghahanda na ginawa natin sa paparating na bagyo. At sana po tayong lahat ay maging ligtas at walang mangyaring masama sa atin, sa ating mga kapamilya. Keep safe everyone. God bless and thank you for watching.